Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. So, biglaan tong video na to dahil meron akong nakitang isang question dito ng ating viewer na nasa comments section. Gusto kong sagutin na kaagad. And meron akong utang na shoutout. Okay? So, unang-una muna, shoutout kay Boy George Vlog. Okay? So, hanapin niyo yung kanyang channel sa YouTube. Boy as in B. Boy as in B. B as in boy. So that's boy. Tapos yung kanyang George is letter J, O-R-G-E. And then vlog. V-L-O-G. So it's just one word. So again, it's Boy George Vlog. Hindi ko na mai-edit ngayon dito. This is, mabilisang video lang to. This is, biglaan lang to. Boy George Vlog. Bro, maraming salamat sa mga comments mo at sa pagsuporta mo sa Man Cannot Ride. Ito na yung shoutout mo. Pasensya na, isa-shoutout lang kita ulit one time. Isasama ko yung screenshot ng channel mo. Okay? And what we have, punta tayo dun sa topic ng video na to. Yung question naman ni Makujon Ines. I'm sorry, brother, kung nasabi ko yun ng mali. Yun yung nakalagay sa channel mo, Makujon Ines. It sounds cool. Parang Japanese na hindi ko alam. But anyway, your question, ito yung question niya. So naglabas ako ng video tungkol dun sa sinasabi ko na if you are going to change your tires to a wider tire, make sure na you also matched it with the width of the wheel. So kung yung wider tire na pipiliin natin ay sobra-sobra na dun para sa width ng wheel, kailangan natin magpalit din ng wheel. Yun, kung meron kayong budget, kasi medyo mapapamahal kayo dun. But anyway, so ang question ni Makujon Ines, sabi niya, papaano kapag nag-downsize? Ang example niya is 150, 60, 17. So ang reference kasi dito, ang ginamit ko dun sa video ko is 160, 60, 17. Yun yung factory stock tire size ng 400NK. Tapos meron pang isang motor dito, yung Kawasaki Vulcan S650. Yung kanyang rear tire is also 160, 60, 17 from the factory. Now, ano daw yung pros, ano yung advantages and disadvantages ng downsizing? Okay, so yun yung didiscuss natin. Okay, pasensya na kayo ha, kagagaling ko lang, katatapos ko lang ng job interview. Medyo masaya yung pakiramdam ko ngayon, masaya yung mood ko ngayon, at medyo nasa hyper mode pa ang utak ko. Kaya sabi ko, tama-tama, gawin ko na tong video na to habang gumagana pa ng ayos yung utak ko. Now, this is impromptu, okay? Biglaan to. Pros and cons ng downsizing ng tires. Una muna, unawain natin na yung mga manufacturers ng ating mga motor, meron silang tinatawag na research and development. And yung research and development, yun yung nagde-determine kung ano ba yung gagamitin nating naaangkop na size ng tires para dun sa size ng wheel, para dun sa motor. Now, there are so many reasons kung bakit nila pinipili ang mga tire size nila. Hindi natin yun malalaman o hindi natin yung kayang i-discuss kasi pwedeng may isang company na ang reason niya is more biased on performance. Kasi ang ginawa niyang motor is more performance-based. Or yung isang company is gumawa ng motor na medyo nasa economy ang datingan, di ba? Pang general purpose. So meron siyang gagamitin na specific set of tires na more on ang kanyang parameters is nasa less rolling resistance, rounded profile. Meron namang isang kumpanya na they are making performance-based motorcycles and they're also making street-friendly or fuel-efficient motorcycles. Diba? Isang brand lang pero magkaibang motor. So, katulad nung ginamit kong examples, pwedeng magkaibang brand pero pareho naman ng tires. Yung Vulcan 650 and my 400NK. So, again, napakaraming reasons kung bakit ang mga manufacturers ay mag-decide na gumamit ng a specific tire size for a specific bike. So siguro ang ano na lang natin dito, ang
magfo-focus na lang ako doon sa ano kaya yung benefits na kapag nagpalit na tayo, yung end user na, yung customers na, okay, yung rider na mismo, yung owners. Kapag pinalitan natin yung tire size to a bigger, wider tire, ang isa sa mga consequences niyan is magiging mabigat yung gulong. Additional weight. So may epekto yan sa acceleration, sa overall handling or cornering performance ng motor. Yun ha, pag pinag-usapan ng handling, it's cornering performance. And then pwedeng maka-apekto rin yan sa braking distance, stopping power, stopping abilities ng motor. Lalong-lalo na halimbawa sa, let's say, yung mga big bikes na hindi ganun kalalakas yung horsepower, tapos lalagyan mo ng sobrang laking gulong or mas mabigat na gulong dahil wider and bigger, baka hindi kayanin nung makina, o baka maramdaman mo na parang mas hirap yung makina na paikutin yung mas malaki, mas malapad na rear tires. Okay, mag-focus na lang muna tayo sa rear tires, okay? Now, on the other hand, if you downsize, maiisip mo na, uy, teka muna, kung ang disadvantage ng bigger, wider tires ay ganito, so pag pinaliit ko yung gulong, magiging siyang advantages. Let me give you examples. Let's say 160-60, gagawin mong 150-60 or 150-70, kung ano man. So, ninipis yung gulong, liliit yung profile niya, or mas bababa yung profile ng motor. Now, it will be lighter. So, pwedeng makatulong sa acceleration, pwedeng makatulong sa overall handling. Okay, again, pag handling, ang ibig sabihin niyan is cornering performance. Pwede rin niyang makatulong sa yung tinatawag ng iba na flickability. Okay, yung agility in corners, yung mas madali siyang mag-turn in. Okay? Ang advantage ba ng using pag nag-downsize tayo ng gulong is cheaper. Generally lang ha, I'm not saying for everyone, for everything else, is kapag mas maliit yung size ng gulong, mas mura siya. From the same brand or from the same company, mas mura generally, di ba? Yun nga lang, merong tinatawag na point of diminishing returns. O ibig sabihin, yung punto na kung saan yung advantages ay hindi na ganun kahalaga kasi nagkakaroon naman ng disadvantages. Kung let's say ang motor ko 160-60-17, dinownsize ko yung rear tire to 130. Ang point of diminishing returns nun is baka ma-overwhelm na yung rear tires. Ma-overwhelm na siya sa load o yung bigat ng motor at saka sa bigat ng rider na tulad ko na malaki. And ang isa pa is ma-overwhelm yung tire profile sa power delivery. Okay, isipin nyo, what happens when you open the throttle sa isang motor na let's say merong substantial amount of horsepower? Pag nag-open tayo ng throttle, the bike will squat. Yun yung physics nun. Hindi na natin yun maiiwasan. Kapag standard design ng motorcycle, the rear suspension will squat under acceleration. Imaginein mo yung trabaho dati ng 160 tire para i-handle yung squatting na yon pag nag-accelerate ka. Tapos ngayon aasahan mo yung 130, kayang gawin yon? Malamang hindi na. Baka ma-overwhelm yung tire profile. Pag na-overwhelm yung tire profile, the tire can lose traction and lose grip. And that's it. Semplang na yon, or madidismaya ka na nun. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. And that is to accelerate hard. Now, what if naman na nag-downsize ka nga ng gulong, pero yung power naman ng motor mo is hindi naman ganun kalakas. So, kapag nag-hard acceleration ka, yung squat ng motor ay hindi naman ganun ka-pronounced o
kalaki, then maybe it's fine. Kaya nga para siyang curve, merong point of diminishing returns. Now, bumalik tayo dun sa example mo. Let's say 160 yung tires na factory, papalitan mo ng 150. I don't think hindi siya ma-overwhelm. Yung 150, I don't think magugulat yun sa power ng motor ko. Okay, yung motor ko is merong 41 horsepower. Sabihin na natin na sa mga motor na merong 40 to let's say 60 horsepower, if you downsize to the next smaller tire size, let's say 160 bumaba ka ng 150, or let's say 180 bumaba ka ng 170, or 150 bumaba ka ng 140, I don't really think na yung 40 to 60 horsepower is going to have a drastic effect dun sa sinasabi kong hard acceleration, squatting ng likod. And even sa cornering or handling ng motor, I think the narrower tires will actually handle the corners better. Kasi sa cornering naman, it's not more on the load, but it's more on the profile of the tire, and it's more on how good the grip is sa corners. So going one size down or one size smaller, I think is okay. Papasok lang siguro yung sinasabi ko na ma-overwhelm yung tires if you are going 2 to 3 sizes down. Pero kung iisipin ko naman, wala naman talagang nagmo-modify ng motor na from 160 bababa ng 130, or from 180 bababa ng 150. Wala naman ako nakikitang gano'n na 2 to 3 sizes down ang dina-downsize. But still, I'm sharing this with you just to let you know, FYI lang, na may mga ganong factors na iniisip. Then, punta tayo dun sa isang scenario. Let's say your motorcycle has over 100 horsepower. Malakas na yon. Over 150 horsepower. Mga super bikes na yon. Ang gulong nila is 190. Okay, 190 or sige, let's sabihin natin 190. Merong 150 horsepower, merong sobrang lakas na torque, tapos 190 ang gulong, tapos bigla mong ibababa ng 150. Hindi ko mare-recommend yun. Baka sumayaw lang ng sumayaw ang likod nun. 190, ibababa mo ng 160, I would say tricky. Medyo, unless magaan yung motor. We'll go to weight later, but 190 to 160, you really have to have a good reason ba't mo gagawin yon. Ngayon, kung 190 to 170, tapos 190 to 180, medyo very, tolerable pa yung effect nun sa motor. So, I would say, ito yung naiisip kong scenario. If you're familiar with Moto Gymkhana, kasi nasabi ko kanina, 'di ba, with narrower tires, you can flick the bike easier compared to wider tires. So halimbawa, let's say sasali ako sa Moto Gymkhana, I have a Gixxer 1000 na merong 190 tires. Ang experience ko nung tinry ko nung una is parang talagang may effort para i-flick yung bike. Tapos nag-test ako ng 180 tires or 170 tires. Naramdaman ko na mas flickable yung motor without sacrificing stability and speed. Then why not, 'di ba? So siguro pupunta tayo dun sa isang aspeto ng modification is pag nagmo-modify tayo ng motor, it's a trial and error. First thing we need to make sure of is that we know what we're doing. So meron tayong research, and then second thing is we test it. We experiment. Yan, sabi nga nung kachat ko kanina na kasama ko sa isang grupo, experiment lang yan. No? So nag-experiment tayo. Di kung pumalpak yung experiment, di alam natin na, palpak na yon. Yun na yung sinasabi ko kanina, yun na yung point of diminishing returns. So, ibabalik ko yung specs na gumagana. Let's say 190, okay pa ang 180, okay pa ang 170. Oops, pagdating sa 160, medyo kabado na ako. Then, hindi ko gagamitin yung 160. Okay? But again, with your question, from 160 to 150,
and then it's a medium powered bike, let's say less than 100 horsepower, I'm not gonna be worried about it. I would say na that's fine, that's okay. Nabanggit ko kanina yung weight. So, weight of the bike. Now, the weight of the bike, hindi natin makokontrol yan unless we can convert everything to carbon fiber. But the weight of the bike is something na constant na yan Ang mas mahalaga dito is yung weight ng rider. Now, dito sa Pilipinas, maraming mahilig sa OBR or kahit sa mga IBR o yung mga illegal. So, maraming mahilig mag 2-up riding. Now, kung mahilig tayo sa 2-up riding, I mean, hindi natin alam na tipong next week solo ako, next week kasama ko misis ko, next week yung girlfriend ko naman, next week yung kolehiyala ko. Hindi natin alam kung sinong isasama natin sa ride. So, ang sa akin lang is yung weight, okay, yung riding weight is not really just the bike, but it's also us. Okay, yung tayo, 'di ba? Halimbawa, nahuli ako ng asawa ko na may pinapaangkas akong kolehiyala at saka sales lady sa isang mall. So, papalayasin niya ako. So, ngayon, bibitbitin ko lahat yung maleta ko. Bibigat yung motor ko. So, I should be ready enough to compromise kung saan ko gagamitin yung motor. And I think ibabalik ko to dun sa argument na yung ating mga manufacturers from the factory, from their research and development, yung R&D nila, I would say that inisip na nila yan. Ano yung tire size, ano yung combinations ng wheel size and tire size na ilalagay nila sa mga motor natin to accommodate a wide range of use. Maliban na lang kung, let's say, ang gagawin nilang motor is a very specific motorcycle na, let's say, for racing lang or for this particular application lang. Pero kung for general use, yung mga production motorcycles, I think staying with the tire size na pinili nila para sa atin is a good move. Makakatipid ka pa. But then again, before I close this video, I will again say, if you are going up one size or if you are going down one size, I think that's fine. Just make sure na i-research muna kung yung bagong size ng gulong na gusto mong ipalit, whether it's larger, wider, or if it's smaller and narrower, yun ba ay pasok pa rin dun sa lapad ng wheel? Kasi kung hindi, either wag mo nang ituloy yung mods or magpapalit ka rin ng wheel. Dahil ikaw ay yayamanin, marami kang pera. So, maraming gastos yun. Baka magpalit ka pa ng iba pang mga components. But anyway, so that's it. Maraming salamat. Ang dami ko pang gustong sabihin pero nakikita ko na yung timer ko, magto 20 minutes na, magiging sobrang dragging na and boring na yung usapan. You know what? If you see me on the road, kung makita mo ako sa mga tambike or kung magkasabay tayo sa tambay or sa ride, then magkwentuhan na lang tayo siguro. I can talk to you for hours about modifications, tire sizes. Meron akong website na alam. I'll probably put it in the link. Yan. I will. Ito na yung pinakamaganda kong chance para gamitin tong joke na to. I will put the link nung tire size conversion in the comments down below, underneath down under. No bro, I'm just kidding. Tinatamaan na lang ako ng pagiging addict. Okay, so wag mo na akong pansinin na sinasaltik na lang ako. But anyway, thank you so much for your question. I'll see you on the road. I'll see you on another video. This is Man Cannot Ride. You guys, thank you so much for watching. Have a good day. Have a great evening. Maghahating gabi na pala ng October 31 at saka November 1. Oh, naku, Diyos ko po, nakakatakot. Mag-midnight run kaya ako.